itong inimbitahan natin ngayon. Pero ang nakakagulat nito, dahil sa kanyang pagsusumikap sa buhay, ngayon ay nakapagtayo na siya ng napakagandang negosyo na naging solusyon sa halos lahat ng bahay at maging mga commercial establishment dito sa Pilipinas. Paano nga ba na ang isang laborer na halos walang makain dati na ngayon ay yumaman na dahil sa aircon? So good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga boss. No? Nandito na naman tayo sa panibagong episode ng RDR Talks. At ngayon may makakasama tayong napakagaling na negosyante. Akalain mo nga naman na siya po ay dati lang aircon technician. At hindi lang yan, siya po ay distributor na rin ng napakaraming brand na ginagamit natin sa bahay natin pagdating sa ating mga air condition units. Hindi ko na patatagalin, let us all please welcome the founder, the owner of Icewind HVAC Corporation, ang ating bossing boss, Amat. Welcome, boss. Maraming salamat po at tinanggap niyo po kami dito. Yung mga skilled worker natin, napupunta na lang sa Saudi, sa Dubai, at sa iba't ibang bansa dahil nga napakaliit ng sinesweldo. Samantalang ikaw, yung expertise mo, nilagay mo sa pagninegosyo. Saan mo natutunan yan? No, yung background ko talaga nung nag-aaral po ako, talagang air conditioning. Kumbaga high school pa lang, napasok ako sa TLE po namin is talagang meron ng major. Kami po yung nauna doon. Ang major ko po noon ng RAC. Ano yung RAC? Refrigeration and Air Conditioning. Anong eskwelahan nito? Antipolo National High School. Public school. So para siyang short courses like TESDA. Hindi po, 4 na taon po siya eh. High school pa lang. Yun yung unang labas ng school na parang yung high school ginawa nilang merong course. So yung TLE o yung Technological Livelihood Education, meron ng tinatawag na pilot section. So ang course po nung napasok ko is RAC. Ang TLE namin, yun ang pinag-aaralan. High school pa lang po yun. So high school, tapos nagtuloy ka ng pag-aaral after mo ng high school? Kasi sabi ng prof ko talaga itong kurso na to, pag natuloy-tuloy mo, hindi man po ito sa ibang bansa. Correct. Yun nga yung kadalasan na nagiging desisyon ng maraming kababayan natin. Kasi syempre, skilled worker dito, welder, aircon services, karpintero, mga mason. Dito kasi sa Pilipinas, ang liit ng arawan nila at ang liit ng kontrata. Pero pagdating sa abroad kasi, lalo't-lalo na sa mga bansa na nagde-develop ngayon like UAE, Saudi, 'di ba? Yung mga bansa na sa Middle East at maging sa UK at sa Amerika, hindi man yung mga ganyan. Pero bakit napili mong gawing negosyo ito? Nung high school ako, yun na yung napag-aralan ko. Tinuloy ko lang po siya nung college. Yung college naman po, nag-aral naman po ako. HVAC naman po ang tawag. Ano ibig sabihin ng HVAC? Heating, ventilating, and air conditioning. Heating, ventilating, and air conditioning. Kasi sa ibang bansa may heater. Opo. So, mas nag-level up naman po yun. So, from ref and aircon, ngayon naman po, is nagkaroon na ng heating. So, mas lumawak. Pati mga ventilation, mga malalaking fans, pinag-aaralan po namin. Ito tanong ko, di ba napakarami naman nasa aircon services? Ang hindi naman nakapag-aral ng kamukha nung sa'yo, ni TESDA nga wala sila eh. Pero, nakakapag-company sila. Anong difference nyo na nakapag-aral versus doon sa mga street knowledge lang nila natutunan? Maganda po kasi talaga dito, mas malalim po yung kaalaman namin pagdating sa air conditioning. Kasi may mga computation din po yan. Maraming factors talaga na pinag-aaralan sa air conditioning. Ganun ba? Opo. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta installation lang. Yes, hindi. Kasi usually ngayon, pag bumili ka ng halimbawa ng aircon, ang kinocompute lang nila is yung copper tubing. Tama, yun lang naman kinocompute. Tapos, recta install na kasi meron namang guide. Bakit pa kailangan yung mga sinasabi mo? Actually, sa industry po ng air conditioning, iba-iba po kasi iba-ibang linya. Merong linya po yung pang maliliit, yung mga wall-mounted, meron naman tinatawag na light commercial, mga floor-mounted, ceiling cassette. Tapos meron ding malalaking unit, pang mall. So lahat po yun na pag-aralan po namin. Okay, halimbawa sa warehouse air conditioning system, ayan hindi na kaya ng ordinaryong nagkakabit ng aircon yan. Kasi syempre, you have to consider yung height, yung space. Tama. So kino-compute nyo yun? Opo, kino-compute po yan. Okay, sige. To add value to our viewers. For example, sa 20 square meter na space, tapos ang height niya, standard tayo, let's say for example, 10 feet. Mga anong aircon ang magandang ilagay doon? Magandang ilagay doon, mga based on the rule of thumb ng engineering po. Pwede na po dyan yung 2 horsepower na aircon. Okay, so kung 10 feet po ang inyong from floor to ceiling, tapos around 20 square meter, ang dapat dyan is 2 horsepower. 2 horsepower. Pero lumalamig naman sa 1.5, tsaka sa 1 horsepower, lumalamig naman siya. Lumalamig naman po, pero yun nga, kasi may mga factors tayo, no? Tinatawag natin pag dumami yung tao. Tapos pagka maaraw, syempre, dadagdagan po yung tinatawag nating heat load po dyan. So, ibig sabihin, yung 1.5 mo hindi nakakayanin doon. Ano yung magiging resulta po nun? Una, malakas po sa kuryente. Pangalawa po, mapipwersa yung air conditioning unit natin, mas isira din po kagad. Okay, so ibig sabihin, kapag hindi akma yung aircon mo doon sa space na pinaglagyan, kahit mas mababa ang horsepower niyan, mas malakas sa kuryente? Yes po, malakas sa kuryente. Mas
makakatipid ako kung lalagyan ko ng mas malaking air conditioning. Mas makakatipid po kayo kung ang ilalagay nyo po na aircon dun sa area nyo is tamang size, tamang capacity. Marami po talagang kailangan tayong i-consider kapag mag-air conditioning tayo sa mga bahay natin. Pero ito yung tanong ko. Example, meron na akong existing na air conditioning. Tapos kukunin ko si Icewind as consultant para umayos yung air conditioning sa bahay ko, sa unit ko. Meron ba kayong services na ganun? Ilalagay namin dyan o magre-recommend kami sa iyo kung saan tamang ilagay yung air conditioning unit nyo. Do you think itong services ninyo napakagandang investment nito para sa mga consumer? Ay, opo. Kasi Bakit? i-example ko na lang po, yung sineservisan namin dati, di ba, sa init ng panahon, dati yung mga mayayaman lang yung may kaya eh. Ngayon, pati yung mga squatter, nag-aircon na rin ngayon eh. Ganun? Oo, nag-aircon na rin ngayon. Ganun po talaga ka-in-demand yung air conditioning sa Pilipinas. Nakala ko po, ang turo sa akin ng mga professor ko, yung mga dati na nakilala ko, in demand lang yan sa ibang bansa. Correct. Air conditioning na course. Pero dito pala sa Pilipinas, naku, kulang na po talaga yung mga export to pagdating sa air conditioning. Hindi, pero marami naman installer. At saka lalo na window type, kailangan pa makomputin yun eh. Dali-dali. Po, hindi na po. Basta, yung mga window type naman po, yan, pwede naman yung customer na mag-install yan. Pero dapat, tama pa rin yung size ng aircon na ilalagay nila. Okay, so ano ba yung average na size para sa specific na square meter? Okay, kunwari, rule of thumb lang natin, no? So, kunwari, wala mo ng sukat-sukat based on standard muna. Kunwari, 1 horsepower, pwede yan, around 10 to 12 square meter. Yan. Pagka naman 1.5, papasok naman yan, no? 15 to 18 square meter. Ganon. Pagka 2 horsepower naman, 20 square meter to 25. Yan. And then pagka 2.5 horsepower naman, 25 to 35 square meter. Yan. Yan po yung mga average po natin. Pero, disclaimer lang po, yan po is kinukompute pa po talaga. Ayan yung mga tinatawag na rule of thumb. Pero pagka yung area po natin o yung bahay na papa-install ng aircon is, nako, may lutuan, tapos commercial area, maraming computer, maraming tao pumapasok, ay ibang usapan po yun. Talagang kailangan po natin computein yung tinatawag na BTO o yung heat load ng area. Wow, ang dami ko kagad natutunan doon. Kasi napansin ko nga doon sa mga spaces namin, ang dami kasing computer. Tataka ako, 2 horsepower na, hindi pa lumalamig. Yun pala, mali. Mali Dapat po. itaas ko pa ng konti Yes po. Opo. para lumamig siya. Tama. Boss Amat, siyempre ang daming mga gusto rin pasukin itong negosyo na to. Paano ka ba nagsimula? Nagsimula ako na, estudyante lang na. Siyempre may pangarap. Working student po ako sa fast food. Saan fast food? Sa Jollibee tsaka sa Chowking po. Ako po yung nagpupunas ng mesa. Tapos ako rin po yung nagluluto ng mga burger, ng mga spaghetti. Yan, ako po yan. Nag-kitchen, nagka-chef din po ako doon. So yun, habang nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako. Yun lang, talagang mahirap po. Talagang working student kasi hindi po Bakit ako, kailangan mong maging working student? hindi po ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Marami rin po kasi kami magkakapatid. 6 po kami. So may nag-aaral na ng college. So sinabihan na ako, naku, pag-graduate ko ng high school, ako hindi ka muna pwedeng mag-aral. So umistop po ako ng 1 taon. So doon na po ako nagtrabaho sa fast food. And then after po nung Jollibee na po na yun, nag-aral na po ako. Yun po, itunuloy ko po yung pitchback ng college. So working student, talagang mahirap po talaga kasi papasok ka sa umaga, tapos pagpasok mo sa school ng alas 5 ng umaga, diretso sa eskwelahan. Tapos diretso ka naman sa trabaho. Pagtapos, yung mga classmate mo, magko-computer na, magbabasketball. Ako hindi ako mayaya. Talagang diretso ako sa trabaho. No choice eh. Walang nagpapaaral sa akin pag di ako nagtrabaho. Wala. Ibig sabihin, yung pagiging no choice mo sa buhay, nakatulong sa'yo. Opo. Wala, no choice eh. Pag hindi po ako pumasok ng trabaho, wala akong pambaon. Wala akong sasahurin. So, stop yung pag-aaral ko talaga. So kaya kinakailangan mong ilabas yung sarili mo doon sa comfort dahil wala kang choice. No choice eh. No Oo. choice po talaga. Ito tanong ko, no? Kasi sabi nila, hindi naman daw batayan ang sipag para sa ika-asenso. Although, isa siya sa batayan. Pero naniniwala ka ba na essential sa isang tao na gustong magtagumpay sa buhay ang sipag? Opo, natural po na talagang kailangan ng sipag. Tulad ko po, no, babase na lang po ako sa experience ko. Talagang kailangan ko magsipag eh. Kasi wala nga, hindi ako makakapag-aral. Pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral, eh hindi ko to makukuha kung tatamad-tamad ako. Naalala ko nga, Boss RDR, kung okay lang may kwento ko, no. Nung nasa fast food ako, pagka diretso ko sa trabaho, naku, mag-out na ako dyan alas 12, tapos makakauwi alauna na madaling araw. Wala, fast food po eh. So, kung magko-closing pa kami, maglilinis. So, kasi galing nga ako sa trabaho, so inaabot pa ako ng ganong oras. Tapos paulit-ulit po yun. Siguro umabot ng 4 to 5 years. Ganun lang po yung ginagawa ko. And then, kaya po ako nandito ngayon dahil kailangan po talaga ng sipag. Kasi kung nung panahon na yun, di ko po sinipagan, wala po ako dito sa posisyon ko ngayon. Correct. Kasi maraming mga tao nagsasabi yung meron kasing nabubuo ngayon yung working smart culture. Lalo na yung mga nasa generation ngayon, no? Na sila daw ay mas maganda raw yung working smart kaysa doon sa working hard. But how can you actually work smart if you don't
work hard. Tama? So, yun yung take ko dun. Diba? Kasi marami mga kabataan ngayon ang hindi na nila nilalabas ang sarili nila sa comfort. Kumbaga, okay, pwede naman ako kumita home base eh. Diskarte lang yan eh. So, ano masasabi mo sa ganong klase na mentality? Kailangan pa rin po talagang work hard. Yeah. Okay naman po yun, mag-work smart din po. No? Pero kailangan mo siyang pagsamahin. Hindi pwedeng iisa lang eh. Parang sinabi na, anong kailangan? Diploma o diskarte? Hindi ba pwedeng parehas? Sa palagay mo ba, ito, medyo controversial na tanong ito, no? Sa palagay mo ba, may factor ang gobyerno kung bakit napakaraming mahirap dito sa Pilipinas? Yes. Paano mo nasabi? Para sa akin po, malaking factor yan kasi lalo na po ngayon, yung may mga project, alam mo yun, may mga tawag dito. Corruption. Yeah. Siyempre, ang ginagamit na pondo dyan is yung tax o yung galing din sa kaban ng bayan. Yan nga eh. Kaya lalong naghihirap talaga yung mga mahihirap at yung mga mayayaman na nandun na sa posisyon nila, lalong yumayaman. Oo, kasi sila din ang nakakakuha ng mga ganun. Mismo, opo. Oo, pero may mga nagsasabi kasi, you do not hate the player, hate the game. Kumbaga, ayan ang kalakaran dito sa Pilipinas eh. What is your take about that? Tulad po kami mga skilled worker, no? Usually, ang alam po namin is magtrabaho abroad. Oo, hindi kayo nag-i-stay dito eh because of yung sweldo, yung sweldo. kinikita. Mababa kasi talaga ang sahod dito sa Pilipinas. So, no choice din po kami. Ang mindset po namin is mag-abroad po talaga kasi mas malaki yung kikitain doon. Alam mo kaya ako tinatanong kasi yung mga flood control project, di ba? Kung yung mga laborer natin dito, palagay ko maayos naman sila eh. Kaso nga lang, napipilitan silang maghalo ng sementong malabnaw, maglagay ng rebar na napakaliit, tama? Hindi nila inaayos yung mga kasi yun lang ang instruction sa kanila. Kaya maraming mahirap sa Pilipinas eh. Tama po eh. Dahil dyan sa mga corrupt, tapos ang tinatamaan is yung mga laborer, workers, mga ordinaryong Pilipino. Diba? Kaya sana matuto na tayo dito sa sitwasyon na ito. Ang hirap eh, lalo na dun sa mga politiko, panawagan namin sa inyo. Kung meron pa kayo natitirang konsensya sa puso ninyo, makonsensya naman kayo. Gusto ko na maitanong sa'yo, so from natapos ka, ano naging unang trabaho mo? Pagka-graduate ko po, hindi po ako nag-apply kasi nag-iisip ako, pagka galing kang service crew, mag-iisip ka, parang gusto ko mag-manager doon parang yun ang parang pangarap mo, pero hindi. Nagtanong ako sa father ko, sabi ko, ituloy ko ba tong fast food na magmamanager ako? Parang ang ganda kasi mag-utos-utos pero halos parehas lang ang sahod Or ituloy ko tong kurso ko na air conditioning. So sabi niya, ituloy mo kung ano yung kurso mo, pinag-aralan mo yan, diyan ka mag-excel. So yun po yung ginawa ko, yun ang pinili ko. So kaysa mag-manager sa fast food. So doon na po nagsimula. Pumasok po ako sa kumpanya na pangalan po Hisense. Ewan ko kung familiar kayo doon yung aircon na tsaka mga TV appliances. TV na Devant tapos Hisense. Yeah, Hisense. Pioneer po ako dyan. So ako po yung unang naging technician po niyan. Siyempre pumupunta-punta ako sa bahay. Ang ginagawa po namin, kung ano yung ginagawa ko ngayon na nagre-repair ng aircon, hindi lang aircon pati rep. May mga senaryo pa nga na pagpupunta ako sa bahay, Forbes Park, Makati. Mag-aayos lang ako ng isang malaking rep doon. Yung rep na 2-door, tapos French door. Ang halaga nun, nasa 6 digit. Siyempre, bilang isang technician, mangarap ka, mag-iisip ka, ang laki ng bahay na ito Sabi ko, paano kaya maging ganito? Ako naman, bilang technician, okay na ako maabutan ng tip na 500. Doon ako nag-isip, parang paano na kaya natumasa yung ganito? Sobrang yaman Parang doon ako nagsimula na mangarap. Curious lang ako, sino yung mga mayayaman na sinerbisyo mo sa Forbes Park? Nako, hindi ko kilala yung personal na pangalan. Pero pag bumili ka kasi ng aircon o rep sa mall, bibili sila dyan. Ako po yung nag-aayos. Nasira o may papacheck sila. Ako yung pupunta po sa bahay nyo para ayusin yung rep nyo. Para ayusin yung aircon nyo. So ako po yan. So yan po yung una kong trabaho talaga. Tapos sabi ko sa misis ko, mahal, grabe, laki na napunta akong bahay. Yun ako sa paligid. Nag-ayos lang ako. Saglit ko lang inayos yung rep. Kumbaga yung trabaho. Magkano binayad sa'yo? Naalala ko yung tip 500. Yung binayad po, sa company po kasi yun So kumbaga, bayad na nila sa company. Ang yaman, 500 lang. Opo, ganun po talaga. Napaisip ako, Boss RDR, sabi ko, sino ba yung mga yumayaman ng ganito? Una, politiko. Pangalawa, artista. Yung mga panahon na yon, pwede, no? O kaya may mga masamang gawa, pwede, kaso medyo, di ba, iiksi yung buhay. Pang-apat, business. Doon po ako napaisip. Sabi ko, nga, no? Hindi ako pwede doon sa tatlo, Doon lang ako sa isa. So, nung naisip ko po yun, okay, business. Sinimulan ko na po yung unang negosyo ko. Na nagsolo ka na? Pero ang ninegosyo ko, Shumayan. Nag-franchise po ako. Aircon ang expert mo, Siomay ang tininda mo. So, ginawa po namin nung girlfriend ko noon, yung misis ko na po ngayon. Nag-franchise kami ng isang Shumayan, pagbebenta ng palamig, siomay, siopaw. Pinesto namin sa labas ng riverbank. Tapos yung bumibenta naman, 2 months siya, bumibenta. Tapos nakita siguro ng may-ari ng pwesto na, uy, bumibenta to. Pinalis kami doon. Lumipat kami ng Pasig. Okay naman, nung una, pero yun nga, hindi pala porket maraming tao na dumadaan, marami ng customer. Kasi may buying behavior pa yan. So, yun. Diba? Yun ang hindi ko alam noon. Ang nangyari doon, siguro almost 2 years naming ino-operate yun, bumagsak. Nagpapagod na lang kami, hindi kami kumikita. So ano natutunan mo dito sa sitwasyon
na nalugi ka sa pagninegosyo? Bilang batang negosyante po talagang lugmok. Siyempre kung magsasara ka ng store, may tao kang isa o dalawa doon, sinarado mo, mahirap sa Tsaka yung rejection ng mga tao, tapos yung failure pa. Pero yon hindi naman yung naging sa akin, hadlang. So ang ginawa ko naman, after ko magbenta ng siomay, bumagsak siya. Nagbenta naman ako ng helmet, pero Bakit hindi ka magnegosyo ng aircon? Kaya nga hindi ko rin alam So parang hindi ko pa siya kasi ayun yung mismong trabaho ko. Magaling ako sa aircon, Pero nagbenta ka ng siomay at helmet. Nagbenta naman ako ng helmet kasi may isa akong katrabaho na nalok ako, maging reseller tayo ng helmet. O yun, kumikita naman ako. 500, ganun. Kada pag-out ko sa trabaho, i-deliver ko yan dun sa customer. Pero taka ako, nung nagbebenta ako ng helmet, kumikita, ginagaya naman. Okay. Ang dali kasing gayahin. Isip na naman ako, Boss RDR, sabi ko, ano bang negosyo yung para sa akin? Kasi yung samayan na lugi, tapos yung Helmet, humihina. kasi ang daming ang nagbebenta rin. Tapos meron ako na napanood na mentor din sa social media. Nanonood ako, mahilig ako manood sa YouTube Sabi doon, magsimula ka ng kung anong meron ka. Kung ano yung skill mo talaga, kung ano yung pinaka-core gift mo. Bakit hindi na lang kaya aircon? Kung ano yung, saan ako magaling? Ang tagal mong inisip? Oo, ang tagal kong naisip, Boss RDR. After nun, sinimulan ko na siya. So, mapasok ako sa trabaho, nalipat ako ng Ayala naman, corporation. So, dahil nga may background naman ako, ang kagandahan. So, may diploma ako, hindi lang basta TESDA. 4 years, tapos may mga license din po ako. Ang bilis kong matanggap sa malalaking korporasyon. Habang nagtatrabaho ako doon, pag-out ko, ayan na, medyo gagawa na ako sa mga customer. Lagi kong ginagawa yung pag-out, tapos pag day off ko, yan na. Ang nangyari, Boss RDR, habang nagtatrabaho ko, kinukulang na yung day off na paggawa dun sa mga sideline. Parang lumaki na yung demand, dun ako napaisip, lumalaki na yung demand Pero hindi pa ako nag-resign kasi buntis yung misis ko noon Kumikita po ako dun sa company na mga 30 to 40,000. So medyo mahirap bitawan. Tapos yung asawa ko walang trabaho, may baby pa kami. So ang ginawa ko po, dun ako nag-hire nung isang partner ko na siya yung mag-aayos, ako na lang magsi-sales and marketing. Nagpo-post ako sa social media na ito gumagawa kami ng ganito. Hanggang yun na, dumami talaga. Hanggat yung kinikita ko na 30 to 40,000 consistently ng 6 months, mas mataas na doon kaysa doon sa trabaho ko. That's the time na binitawan ko na yung trabaho ko. Tama yun Yan ang pinakamagandang process kung empleyado ka, tatalong ka sa pagninegosyo. Kapag yung sideline mo ay mas malaki na ang kinikita kumpara sa sweldo mo, that's the time. Go signal na yun. Pwede ka na mag-resign. Pero up until na hindi mo pa match yung current na sweldo mo doon sa sideline mo, wag ka susugal. Kasi mahirap 'di ba? Dahil hindi naman lahat talaga para sa negosyo. Niniwala rin ako doon. Pero kung sinubukan mo na, ginawa mo, tapos kumikita ka ng malaki, indikasyon na yun na para sa iyo talaga yung pagninegosyo. So ngayon, edi nag-resign ka na. Ano naman yung nangyari sa iyo? Nung nag-resign po ako, pandemic, nangyari po sa trabaho ko. Dapat ang pasok namin 6 days sa hotel. Frontliner po ako noon. So ibig sabihin pag hotel, syempre delikado na rin. Ang pasok lang namin 3 days, nabawasan na minsan 2. Pero may sideline ako noon. So ayaw ko talaga mag-resign Ayaw kong i-give up Pero nung time na nag-pandemic, kumbaga yung pasok ko umonte, bumaba yung sahod ko. Sabi ko ito na siguro right time para mag-exit. Yung air conditioning naman ng pandemic, Boss RDR, ganun naman. Paangat naman kasi lahat ng mall sarado, nasa bahay. May mga teacher na pumapasok dati sa school, ngayon nasa bahay na lang. Bumili na ng aircon. Lahat ngayon bumili ng aircon. Ang tanong, saan bibili ng aircon? Sarado rin ang mall. Yun. Doon kami pumukok. Dahil yung time na yun, hindi na lang ako nagsiserve kasi pag nagsisimula ka, services lang muna, cleaning, repair. Pero yung time na yon, nagbebenta na ako ng aircon, konti-konti. Pero nung pandemic yun na, tumaas yung benta namin kasi nga sarado yung mall. Doon na po, alam mo, laking kumpanya pero malit lang. Yung office ko nasa bahay lang Magaling lang talaga ako mag-marketing. Pero dahil nga doon sa pandemic, doon naman kami umangat talaga. So nung pandemic, lumipad kayo, ano nangyari sa inyo financially? Nakapag-resign na ako sa trabaho, medyo umangat-angat talaga. So from 30 to 40,000 nung pandemic, mga magkano na kinikita mo buwan-buwan sa aircon? Nag 6 digit na ako nun. 100,000 ka? Mahigit? Opo, higit na po. Higit na po. Okay, tas nirat-rat mo, nirat-rat ko talaga. Dahil nag-resign ako sa trabaho, focus nga, laser focus ako ngayon dun sa negosyo. So dati hindi pa ganong nagbo-boom, nag 10x pa siya lalo kasi napokusan ko yung negosyo. So ibig sabihin from 6 digit, nag 7 digit ka na? Ngayon po, opo. Pero nakakatuwa kasi from ground up, mahirap yan. Akala lang ng maraming tao, nakita matagumpay ka na, napakadali ng pinagdaanan mo. Pero hindi nila alam ilan ang sinakripisyo mo para makuha mo yung tagumpay mo. So kwento mo naman sa kanila ano yung mga sacrifices na ginawa mo para kumita ka ng malaki. Ano yung inspiration mo nun? Or motivation mo? Bakit ka nag-pursue or nagpatuloy? Siyempre po yung pamilya ko. Yun po yung nagda-drive sa akin talaga lagi na kailangan kong paangatin yung sitwasyon ko ngayon. Sana lahat ng lalaki ganyan. Oo, kasi marami mga kalalakihan ngayon dahil nauuso yung mga kung ano-anong mga culture sa social media
tungkol sa lalaki. Ako talaga hindi ako fan ng irresponsableng pagkakaroon ng asawa. Kapag sa mga kababaihan, ako tip ko lang. Kung hahanap kayo, di baling hindi mayaman. Pero siguraduhin ninyong disiplinado at responsable. Dalawang bagay lang. Dapat disiplinadong tao yan at responsable. Kapag meron ng dalawang factor na yun, pwede mo nang kasamahin yan. Kasi pagka may disiplina yan, hindi ka para awayin niya, pagsamantalahan ka. Kasi disiplinadong tao maayos Kapag responsable yan, hindi ka gugutumin yan. Dalawang bagay yun Kasi ako rin, pinakasalan ko yung misis ko. Ang tanging nai-offer ko lang kagwapuhan. Wow. Aray ko. Aray ko. Hindi madaling kunin ng pangarap. Ikaw, naniniwala ako yung pangarap mo hindi mo madaling nakuha. Ngayon, na nakuha mo na, anong gusto mong sabihin sa sarili mo, Boss Amat? Nagpapasalamat ako siyempre sa Ama. Yun po talaga yung number one. Kasi actually dati wala naman pong direksyon yung buhay ko Okay lang ako dati. Bago ko nakilala yung misis ko. Hindi ko alam. Kaya siguro hindi ako makasenso kasi wala akong purpose Wala akong direksyon sa buhay. Pero yun, nung nakilala ko yung misis ko, nagkaroon ako ng purpose. Wow. Pero nung dumating po yung misis ko, pinakilala niya po sa akin. Nilapit niya po talaga ako sa Diyos. Kaya siguro, masenso pa po ako. So, anong sikreto ngayon sa matagumpay na hanap mo? Siguro, Boss RDR, una, sipag po muna. Talagang, sisipagan mo Whatever it takes, kailangan mo talagang gawin yung magpapa-asenso sa'yo. Tapos, pangalawa, dapat alam mo yung purpose mo. Na lahat po ng gagawin dapat natin sa araw-araw, lahat papunta dun sa purpose mo. At pangatlo, siguro, dahil proud na proud po ako dun sa asawa ko, dapat pumili po tayo ng tamang partner na makakatulong po natin sa buhay. Boss Alfonso Amat, Ngayon, ano naman yung oportunidad na po pwede mong ibigay sa mga viewers natin? Itong negosyo na po na to, isi-share din natin sa tao. So, ibig sabihin, kami po is nagpapa-franchise. Magkano franchising nyo? Yung franchising po namin is nasa around 850,000. Ano kasama? Ang kasama nan po, all system na po. May aircon na rin kasama yon. May inventory na. Yung construction kami na kasi ang itsura po ng lahat ng branch isa lang po. Okay. Okay. And then, kasama na rin po dun yung system at kami po maghahawak ng marketing team nila. Okay, so ang paniwala ko sa ganyan, meron kang store, mga ilang square meter? 30 to 40 square meter. Okay, Tapos may warehouse na sa likod yun. Okay, 30 to 40 square meter, tapos meron kang requirements na warehouse. Yes. Okay. Ngayon, kung meron kang pwestong gano'n, yung aircon inventory niyan binibigay ng mga brand Yes. I-display nila doon. Kasi, yun, more mga ano lang yan Mga mock-up unit. Mock-up units. Diba? So, yun na yung gagawin ninyo, mga boss. So, magbenta kayo ng aircon. Air conditioning. Okay. Anong mga brand ang hahawakan nila if ever na-franchise sila? All brands ng air conditioning, mga Daikin, LG, Midea, Mitsubishi, all brands po na nakikita nyo sa mall. Ito po yung kagandahan, Boss RDR, Ang initial cash out lang po nila is 500,000. Okay. So, hindi nila i-cash out yung 850? Hindi po, Okay. So, yung natira po doon, isulugan po nila, installment po, ng 1 year. So, parang ginigisa sa sariling mantika. Opo. So, ibig sabihin, yung magbabayad talaga ng pinaka-franchise fee is yung mismong kikitain na po nila na lalagpas pa po talaga. Ang ganda ng system mo, So, ganun po kami ka-trusted po dun sa system na ginawa namin. Na kaya po namin siya installment. Actually, yung hiningi lang po na down payment sa kanila dun sa magiging franchisee is panggawa lang talaga ng showroom. So, doon halos napunta? Doon lang po napunta yon. Kumbaga, wala po yun sa amin doon. And then, yung natira po doon, yun po yung installment nila. Nakikitain naman po nila yon monthly. Saan kanila ko kontakin? Contact po sila doon sa page ko. Ano pangalan? Sa Boss Amat na page. Boss Amat na Boss page. Amat. Okay. Ang cellphone number is 0926-375-8303. Ayan. So, yun po yung tatawagan ninyo cellphone number kung gusto ninyo mag-franchise ng aircon services and aircon supplies sa inyong mga lugar. Maraming salamat sa iyo, Boss Alfonso, also known as Boss Amat.